Matagal lang ang nagre-request ng Kuya Fort na dito naman daw kami matulog sa may entertainment room. Tinatambayan naman namin ito kaya lang madalang. Pero ako, dito ako madalas na gumagawa ng content. Minsan kasi hindi ako matapos-tapos lalo na kapag nasa baba dahil yung mga bata ay napakaiingay. Kaya kapag gusto ko ng tahimik ay dito ako nagpupunta. Pinakyat ko muna dito yung isang mattress. Nagbabalak nga din ako bumili ng airbed. Sino dito yung meron na pa-share naman ako kung okay ba at sulit. So ito yung view namin dito sa taas. Wala lang naisipan lang namin na lumabas. Para lang din mabago yung ambience. Akala ko nga si Fort lang yung excited pati pala itong si Alicia excited din. Nakita nga nila ako nakamedyas kaya ayan nagpakuha din at nagpasuot. Medyo malamig din kasi dito. So ito naisipan nga muna namin na mag-movie marathon. Ayan si Fort at si Alicia nanonood pero ako tamang cellphone lang. Nag-edit na kasi ako nito para kinabukasan ay magvo-voice over na lang. Kita nyo naman itong magkapatid, ginawa ng higaan itong lamesa. Pero in fairness parang po pwede din pala. Yung lamesa na yan ay pinasadya namin kay Foreman. Malawak din itong entertainment room namin kasi nagpalagay din ako ng maliit na kitchen. Fast forward, kinaumagahan naman ito at maaga nga akong magluluto. Hindi lang kasi isa o dalawang putahe yung lulutuin ko, dadagdagan ko na dahil bibisita nga ako kay nanay. Pero ito unahin ko na nga yung may sabaw. Nagisa lang ako dito ng bawang, luya at sibuyas. Dapat talaga luya yung una kong igigisa, kaya lang may kakwentuhan kasi ako dito sa may gilid, kaya ayan nalito. Chismisan pa more. Pero sabi nila nakakasarap daw yon kapag may halong chismis. Siyempre joke lang po, wag masyadong seryoso. After naman ng ilang minuto ay inilagay ko na yung chicken meat at naglagay na din ako ng konting patis. Then hinayaan ko nga lang na kumulo hanggang lumambot yung meat. Pero hindi muna ako nag-add ng tubig. Then ito inilagay ko na nga yung ating sayote. Medyo dinamihan ko na pero hindi lahat ilalagay ko kasi magluluto pa din ako ng ibang gulay. Nag-add na din ako ng tubig at depende sa inyo kung gaano kadami. Pero kami madami kaming kakain ngayon dahil nandito sila kuya gumagawa ng trap. So fast forward, nung malambot na yung meat at nung okay na ako sa sayote, ito at nag-add pa ako ng dahon ng sili at ng dahon ng malunggay. Okay din kasi itong malunggay at healthy. Kung minsan nga pinapakuluan ko yan, tapos yung pinagkuluan ay iniinom ko. Mahilig kasi ako maglaga ng mga gulay-gulay, ng mga dahon-dahon, tapos yun yung ginagawa kong tea. Maglalagay din ako dito ng siling green pero hindi ko na biniya kasi may mga bata nakakain. Kung gusto ng maanghang, kanya-kanya na lang napiga. So ayan, mabilis lang naman maluto yung tinola, kaya ito ang next ko naman na lulutuin ay yung gulay. Ahanguin ko nga muna itong tinola at ilalagay sa isang gilid. Ngayon naman ay magluluto lang din ako ng mabilisang gulay. Wala na akong isasahog dito kundi igigisa ko lang talaga sa bawang at sa sibuyas. Masarap din naman kasi kahit ganitong simpleng luto lang. Kung minsan nga ako kapag gusto ko lang talaga magulay, nagigisa lang din ako. Tulad sa patatas, minsan ginigisa ko lang yon tapos naglalagay ako ng oyster sauce. Ganon din sa repolyo. Sinabi ko din kasi sa sarili ko na talagang dadalasan ko na yung pagkain ng gulay at ng mga prutas. Para naiengganyo ko din si Alicia at si Fort na kumain ng gulay. So ito, iba't ibang gulay yung mga pinaglalagay ko. Sayote, carrots, broccoli at cauliflower. Inuna ko ilagay yung sayote kasi gusto ko sa sayote ay yung malambot. Hindi ko trip yung half cook pero sa broccoli at cauliflower okay lang. At ang gulay naman na next ko na inilagay ay repolyo at pechay bagyo. Para naman sa pampalasa, kanina naglagay ako ng asin, paminta, konting soy sauce at ngayon naman ay oyster sauce. At ito hahaluin ko lang mabuti at lulutuin ng sandaling minuto. Kahit simpleng luto lang din kasi sa gulay masarap. Minsan kahit wala naman din sa hog okay lang. So ito, dalawang putahe na yung nailuluto ko. Pero hindi pa din ako tapos magluto kasi meron pa akong isang gulay na lulutuin. Pero ito, sobrang mabilis lang din naman. Nagisa lang din ako ng bawang at ng sibuyas. Malaking tulong din talaga kapag meron ng nakastock na bawang. Luto ka na lang ng luto at gisa na lang ng gisa. Pagkalagay ko ng bawang at sibuyas, sinayaan ko lang na lumabas yung aroma. Then ito, inilagay ko na nga yung ampalaya. Dito, hindi na din ako nagsahog ng pork or kung ano man. Simpleng luto lang din yung gagawin ko at yung pampalasa naman na inilagay ko ay asin at paminta lang. Naglagay lang din ako ng egg at hinayaan ko nga lang na maluto. Kapag kasi nagluluto ako ng ampalaya, hindi ko masyadong hinahalo. O diba, ang bilis lang maluto. Mag-aayos pa nga ako nito, kaya ang ginawa ko muna ay sinalin ko muna sa mga food container. Para habang nag-aayos ako ay medyo lumamig na. Matagal pa naman ako maligo at mag-ayos. Pero hindi naman din ako agad-agad maliligo kasi kakatapos ko nga lang magluto. Syempre, magpapahinga din muna ako. Fast forward, ito na nakaligo at nakabihis na ako. Ngayon naman ay tatakpan ko na yung mga sinalin ko kanina. Kahapon kasi galing din ako kila nanay at prutas naman yung mga dinala ko. Dalawa lang kasi sila ngayon doon, so ito para hindi na nga sila magluto ay dadalan ko na ng ulam. Inintay ko lang din muna na makauwi si Alicia dahil si Alicia ay gustong-gustong pumupunta ng Tartaro. Pero ang gusto nga niyang sakyan ay tricycle. Lagi niyang sinasabi, "Mami, brum-brum tayo." Kaya every time na nakasakay kami ng tricycle, tuwang-tuwa. Kaya lang wala pang 10 minuto tulog na. So ito, nakauwi na kami ng Tartaro. Masarap kasing
tumambay dito sa may bukid kaya gustong gusto din ni Alicia dito. Yun lang, salamat. See you sa next mini vlog.